Magandang umaga o hapon. Magandang hapon po. Si Pastor ay patuloy po natin mag-pray sa kanyang pag-uwi na maging ayos po yung kanyang pag-uwi. Okay, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magmulat ng ating Bible. Book of Titus po tayo. Titus chapter 3. Titus chapter 3 verses 8 hanggang 15. Titus chapter 3 verses 8 hanggang 15. Nandiyan na po kayo, say amen. Basahin po natin responsibly, tapos sa last part, sa chapter, sa verse 15, sabay-sabay po tayo. Pananyan na po kayo, say amen. Okay, basahin po muna sa una. Okay? Verse 8 po, ito ang sabi, "This is a faithful saying, and this thing I will that thou affirm constantly, that they which shall believe in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men." A man that is an heretic after the first and second admonitions reject. "When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis, for I have determined there to winter. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful." So, po tayo sa 15, ready read. "All that are with me salute me. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen." Tayo muna ay manalangin. Let's pray. Mapagpala namin Diyos, maraming salamat po sa muli kami po ay makapag-aaral ng salita. Nanguna po, dalangin po ang aking sarili. Wala po akong magagawa kung hindi mo po ako tutulungan sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Ibigay mo po sa aking lagi at tila ang tamang salita na magiging hamon po sa aking mga kapatiran. Iyon din po, dalangin ko nga rin po ang mga kapatiran, buksan mo po ang kanilang puso, isip, manamnam po nila ang iyong salita, at ito po ay talagang magpapago sa bawat isa, at may apply po namin ito sa aming buhay. Maraming salamat po. Pamidalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala po tayo. Okay, gusto ko pong basahin ito sa Tagalog. Maaari ko lamang pakinggan para mas maunawaan po ng mas nakakarami sa atin. Okay. Sabi po sa verse 8, "Ito ay matapat na kasabihan na ito ang mga bagay na nais ko na palagi mong kapagtibayin upang sila nananampalataya sa Diyos ay maging maingat at magpanatili ng mabubuting mga gawa. Ang mga bagay na ito ay mabubuti at kapaki-pakinabang sa mga tao." Verse 9, "Ngunit iwasan ang mga hangal na katanungan at mga tala-angkanan at mga pagtatalo at pag-aalitan tungkol sa batas, sapagkat ang mga ito ay hindi kapaki-pakinabang at walang kabuluhan. Ang taong mahidwang paniniwala pagkatapos ng una at ikalawang babala ay itakwil." Verse 11, "Nalalaman na siya na ganoon ay napasama at nagkakasala na nahahatulan sa kaniyang sarili.
kapag napapunta ko na si Artemas sa iyo o si Tikiko, ay magsikap kang magpunta sa akin sa Nicopolis, sapagkat napagpasiyan kong doon magtagginaw. Isama si Zenas na manananggol at si Apollos sa kanilang paglalakbay nang may pagsisikap upang walang magkulang sa kanila. At hayaan ang atin din ay matutong magpanatili ng mga mabubuting mga gawa para sa nararapat na pagkakataon upang sila ay huwag maging di mabunga. Last verse, lahat ng mga kasama ko ay nagpupugay sa iyo, batiin silang mga nagmamahal sa atin sa pananampalataya, ang biyaya ay sumasa inyong lahat. Amen. Okay. Ito po ay isang epistle or isang sulat ni Paul kay Titus. No? At alam natin si Titus dito ay isang obispo, isang bishop. No? Siya po ay mayroong isang simbahang hinahawakan. At pansinin po natin ang ating pag-aaralan ngayon. Ang title po nito ay A True Saying and Some True Men. A True Saying and Some True Men. Kung babalikan po natin yung verse 8, dito po natin kinuha yung a true saying. Ang sabi ron, faithful saying. Sa King James Version, kung makikita niyo po sa English, yan po ang sabi, faithful saying. Doon natin kinuha yung true saying. It means, true saying, in Tagalog po niyan, tiwala o sa English, trustworthy. Okay? At yung makikita naman natin, and some true men, makikita naman po natin yan doon sa verses 12 and 13. Makikita po natin yan yung apat na lalaki na sinabi nito, si Artemas, si Tychicus, si Zenas, which is the lawyer, at si Apollo. Okay? Si Apollos. Yan po yung binabanggit ditong some true men. Kaya ang pamagat natin, a true saying and some true men. At dito po, makikita po natin sa sulat ni Pedro kung paano, ni Pablo, na kung paano sinasabihan niya sa Titus na ito ang sabihin mo sa iyong mga miyembro. Dahil siya po ay mayroong inahawak ang simbahan. Ito ang sabihin mo sa kanila. Inuutusan niya si Titus na dapat kung ano yung sasabihin niya. And exactly what Paul means when he says in Titus 3, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly. And sabi, palagi mong sabihin ito sa iyong mga member, na dapat sila po ay maalala po nila to sa pamamagitan ng iyong pagpapaalala. Okay? Ang tanong po, what are the things Titus is to stress? Okay? They are the great theological truth that are contained sa verse 3 and 7. Ano po ang sabi sa verse 3 and 7? Verse 3, ang sabi nito, sapagkat tayo rin mismo ay minsan mga mangmang, suwain, nalinlang, naglilingkod sa iba't ibang mga pita ng mga pagnanasa, nabubuhay sa malisya at inggit. Ito po ay mga negative, no? Na makikita po na rin dito, nakamumuhi at namumuhi sa isa't isa. Ngunit pagkatapos doon, ang kabaitan at pag-ibig ng Diyos sa ating pagligtas tungo sa tao ay inahayag. Hindi sa pamamagitan ng gawa, katuwiran ng ating nagawa, kundi ayon sa kaniyang kahabagan at iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagbubugas ng muling kapanganakan at pagbabago ng banal na spirito. Verse 6, na ibinuhos niya sa atin ng sagana sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. At in last verse, na kabilang pinawalang sala sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, tayo ay dapat na magawang mga tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Yan po yung gusto nga lagi nga ipasabi, no? O sabihin ni Titus sa kanyang mga miyembro. No? Yun po ang gusto i-stress. And this verse will reveal the fact that they contain the great foundation truth of the Christian gospel. No? They constitute an epitome of the gospel. No? Therefore, what Paul really says to Titus, meron po siyang 5 bagay na gusto nga
sinasabi sa miyembro ni Titus. Ito po yung unang gustong ipasabi ni Paul sa mga miyembro ni Titus. Ang sabi niya rito kay Titus, ayon sa letter niya, Titus, this is the message you must proclaim. Ano po ang sabi sa verse 8? This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly. Ito po yung totoo na dapat po nating i-preach. Ito yung totoo na Titus, ito ang dapat mong i-preach. It is solid and it's reliable. Kaya nga po ako binigyan ng pagkakataon ni Pastor para mag-preach para sa inyo. Dahil gusto niya na maipaabot ito sa bawat isa sa atin. And just as Titus was to proclaim this truth, no? Sa kanyang mga miyembro, and we are to do likewise. And what are the truth that are entrusted us to preach? Hindi lamang po ako ang dapat mag-preach, hindi lamang po yung mga men ang dapat mag-preach, dapat lahat po tayo ay matutong mag-preach at magturo, no, sa mga tao. Ito po yung una na dapat po natin sabihin. The depravity of the natural man. Yung pong kasamaan ng mga tao. Ano po ang sabi sa verse 3? Ito po yung sinabi sa verse 3 na Titus chapter 3. Sapagkat tayo rin mismo ay minsan mga mangmang. Nung tayo ay hindi paligtas, tayo po ay mga mangmang. Huwag po natin kakalimutan yan. Tayo ay suwain. Tayo ay nalinlang, naglilingkod sa iba't ibang mga pitan ng mga pagnanasa ng mga kapatid. Nabubuhay sa malisya at inggit, nakamumuhi at namumuhi sa isa't isa. Dapat yan din po ang ipipreach natin sa mga tao. Na malaman nila yung kasalanan na ginagawa nila. Pangalawa, the loving kindness of God. Ano sabi sa verse 4? Ngunit pagkatapos noon, ang kabaitan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas tungo sa tao ay nahayag. Isipin na lamang po natin, tayo po dati ay makasalanan. At sa kabila na tayo ay makasalanan, nandun pa rin yung kabaitan at pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun po yung dapat malaman din ng mga tao. Yun din po yung dapat natin ihatid sa kanila. Pangatlo, the sovereignty of God in salvation. No? Yung pong mercy o yung kahabagan. No? Yung kahabagan ng Panginoon sa mga tao. Ang sabi sa verse 5, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, katuwiran ng ating nagawa, kundi ayon sa kaniyang kahabagan, ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagbubukas ng muling kapanganakan at pagbabago ng banal na Espiritu. Kung babalikan po natin yung buhay natin, tayo yung makasalanan, no? Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, dahil lamang po sa mercy ng Panginoon, kaya po tayo nag-enjoy ng pagiging Kristiyano natin, mga kapatid. At yan po yung dapat natin babalikan sa ating buhay Kristiyano. Marami po tayo mga struggles bilang isang Kristiyano. Kagaya ng sabi ni Tatay Ray, tayo rin po ay nanghihina. Kagaya ko rin po ay nakakaabot din sa mga pagkakataon na gusto ko nang bumalik sa dati kong pagiging natural man. Pero lagi po natin balikan yung buhay natin na binigyan lamang po tayo ng mercy ng Panginoon. Kaya po tayo nandito. Sa biyaya lamang po ng Panginoon, kaya tayo ay nandito. At tayo lang ay dapat magpatuloy. Pang-apat, the regenerating work of the Holy Spirit. Andaan po natin, hindi po natin kayang mag-isa. Hindi po natin kayang gumawa ng mga bagay-bagay na tama, kundi po natin gagamitin ang banal na Espiritu na ipinagkaloob po sa atin. No? Lagi po natin iisipin na meron po tayong banal na Espiritu na mag-guide po sa atin. At yung pang-lima, the fullness of blessing that is in Christ. Ang sabi nga kanina ni Brother Hector, marami tayong problema na tayo ay minsan bumababa ang spiritualidad. Pero tignan po natin yung pagpapala ng ibigay sa atin ng Panginoon na minsan hindi po natin napapansin. Yung mga maliit na pagpapala. At sa ganung pagkakataon, tayo po muli ay marirenew, mariregenerate. At masasabi natin, thank God and praise God. No?
Siguro naniniwala po ako yung ating mga kahinang spiritual na lakas po yan. Naalala po natin yung mga bagay yan. At yun din po yung dapat natin sasabihin, hindi lamang po sa ating mga kapatid at kundi sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At yung pang-pito, the justification of all who believe. Ano po ang sabi sa verse 7? Ang sabi sa verse 7, nagbilang pinanawalang sala sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay dapat na magawang mga tagapagmana ayon sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. No? Tayo po ay pinawalang sala. No? Na-justify na po tayo. At yung pang-pito, the eternal blessedness of the sea. Ayon din po sa verse 7, no? Meron pong naghihintay na langit sa ating mga kapatid. No? Meron po naghihintay na langit po sa atin. At kailangan tayo po ay magsikay pa sa gawain ng Panginoon. Marami pong problema sa church, marami pong problema sa bahay, marami pong problema sa labas. Pero meron po tayong Diyos. At balang araw, pagka tayo po ay humarap sa Panginoon, masasabi natin, well done, o masasabi ng Panginoon sa atin, well done, thou good and faithful servant. Na tayo po ay hindi bumitaw sa ating pananampalataya sa gawain ng Panginoon. No? Yan po yung dapat nating malaman para tayo po ay lumakas sa pananampalataya. And these are the truth that we are to proclaim. No? And these are the very truth that are being denied on every hand today. Marami po kumukontra po sa ating mga pinaggagawa, sa ating mga pananampalataya. Pero hindi po tayo dapat manghinawa dyan. Dahil yan po ay talagang mangyayari. And the most effective way to counteract error is to proclaim the truth. Alam po natin ang katotohanan at yan po ay huwag po natin itago, mga kapatid. Dahil dyan po tayo ay lalakas. No? Kaya sabi nga ni Sister Ria, dapat tayo ay lagi nga talaga nga, pag may nakita tayong tao dyan, huwag na po tayo magdalawang isip, mag-isang isip lang po tayo, siya ay sira ng gospel. At dyan po tayo lalakas, mga kapatid. This is also the most effective way of producing consistent and Christ-like Christian, mga kapatid. No? Kapag alam natin na ang mga tao ay nakatingin sa atin, kapag tayo ay aware na alam nila na tayo ay Kristiyano, bababantayan po tayo. At tayo ay dapat gumawa sa Panginoon para lalo po tayo lumakas. Pangalawa, ano sabi ni Paul kay Titus? Titus, these are the pitfalls you must avoid. Kanina sabi, Titus, ito ang mensahe. Ngayon, pangalawa, binigyan siya ng warning. Titus, these are the pitfalls you must avoid. Ito daw po yung dapat niyang iwasan. Yung mga pitfalls. Ibig sabihin ito ay isang mga hukay o balon o problema. No? Ito po yung mga patibong. No? The pitfalls are mentioned in verse 9 up 11. Babasahin po ang sabi, ngunit iwasan ang mga hangal na katanungan at mga talang angkanan at mga pagtatalo at pag-aalitan tungkol sa batas, sapagkat ang mga ito ay hindi kapaki-pakinabang at walang kabuluhan. Ang taong may hibang paniniwala pagkatapos ng una at ikalawang babala ay itakwil. Last verse 11, nalalaman na siya na ganoon ay mapasama at nagkakasala na nahatulan sa kaniyang sarili. No? Sinasabihan ni Paul si Titus, ito ang dapat mong iwasan. No? Sa loob ng simbahan. Dahil merong ganito sa lahat ng simbahan. Itong mga pitfalls na-mention dito. Sabi, whenever and wherever the truth of God is proclaimed, listen to this, there will be those who will want to argue and disagree with the preacher or with the pastor or with the word. Kasi Brother Rene nagsasalita na naman, kala mo naman ito kung sino magaling. Pero kung mga ganyan, eto si pastor nagsasabi ng ganito, pero wag ka. Eto si kapatid na ganito, kala mo napakagaling magsalita, pero wag ka. Pero kung mga nag-argue, meron po hindi nag-a-agree sa iyo. And this form of discussion can be dangerous, mga kapatid, and damaging to the work of God. Amen po ba?
Kaya mag-ingat po tayo dahil ito po yung mga pitfalls na ginagawa ng Diablo sa loob ng simbahan. Hindi po ang pastor natin o ang member natin ang nasisirang ng kapatid, kundi ang gawain ng Diyos ang nasisira. Beware of people in the church who they know better than the Lord Himself. Marami po ang nagmamarunong. Marami po ang nagmamagaling. Marami po ang nagmamalinis. Tanong, malinis po ba tayo ng kapatid? Lahat po tayo ay galing sa matubig ng kapatid. Dahil tayo ay makasalanan. Who are not fair to accept what God says in His Word, and who are you, wrangler and complain? Iwasan po natin yung magbangayan, makipagkompetensya, makipaglaban, at makipagkatuwiran dahil ito po ay walang pagluwan. Ito po ay sisira sa gawain ng Panginoon. All this kind of things is foolish and unprofitable and useless. Kung sa Proverbs, sa Titus chapter 3 verse 9, but avoid foolish question. How often has this been wasted in answering the questions like, ito po yung mga tanungan na minsan para lang makapagtanong. Saan ba nanggaling yung asawa ni Cain? May mga ganyan tanong ito. Saan nanggaling yung asawa ni Cain? Pero po bang makukuha tayo pagpapanan? Meron bang maganda pag nalaman natin? Wala. Naalala ko, meron isang nakikinig ako ng radyo tungkol kay si Dating Daan. Ang pinagtatanungan doon ito, ang Diyos ba may puwet? Kayo, alam niyo, ang Diyos ba may puwet? Ang sabi daw sa Bible, nasa kanang luklukan daw si Kristo. Ang luklukan, ibig sabihin, katubuan. At si Kristo ay nasa kanang luklukan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos nakaupo. So, ibig sabihin, ang Diyos may puwet. May sense ba yun? Wala naman po tayong makuha, pero sila po pinag-aawayan ng ilan. And I hope and pray wala po sa ating ganun. Iwasan po natin yung mga ganung bagay na alam natin hindi makaka-identify sa bawat isa. Hindi makaka-identify sa bawat tao. And how frequently Christians have been brought into bondage about the law. There are some people who love to argue just for the sake na magkaroon po ng argument. Ganun po ba? Marami pong ganyan. Ano pong sabi sa verse 10? Ang taong may bigwang paniniwala pagkatapos ng una at ikalawang babala ay itakwil. Hard saying po yan mga kapatid. Itakwil. Ito po. A divisive person has been described as opinionated propagandist. Yun po ang tawag doon. Opinionated propagandist. No? Who promote dissension. Pag sinabi natin dissension, yung pagkakasira. By his pertinacity o yung pagiging matigas ang ulo. Ito po tinatawag ng mga opinionated propagandist. Ito po yung mga matitigas ng ulo. Na palagian siya yung pinag-uupisan ng bulong sa loob ng simbahan. May ginawa na before, gagawa ulit ngayon. Matigas po ang ulo. Tama po ba? Kasi kung malambot ang ulo mo, kung gumawa ka isa, napatapos na yan, diba? Hindi ka nagagawa. Pero siya pa ulit-ulit. So, iwasan po natin yung mga gano'n. Tawag po ron, opinionated propagandist. Here is a man who has made up his mind that he is right and everyone else is wrong. Ayan, nakakatakot po ito, no?
Yung pang ang kanyang thinking, siya po lagi yung tama. At yung mga iniisip ng iba, mali, siya lang ang tama. No? Such people must be, listen to this, such people must be admonished, and they must certainly, listen to this, not be given any position of leadership or authority in the church. Mabigat po yun, mga kapatid. Dapat po itong mga tao ito hindi binibigyan po ng authority, ng leadership sa loob ng simbahan. Ano sabi sa Romans 16:18? Sapagkat sila, listen to this, sapagkat sila ng mga gayon, the opinionated propagandists, ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, kundi sa kanilang sariling tiyan lamang. At sa pamamagitan ng mga mabubuting salita, itong mga opinionated propagandists, mga magagaling na salita ito, sa pamamagitan ng mga mabubuting salita at mga magagandang talumpati ay nalilinlang ang mga puso ng walang malay. Nakakatakot po ito sa mga bagong Kristiyano. Mga walang malay pa po yan. At kapag yung opinionated propaganda ay nagpakalat yan sa mga walang malay, magugulo ang puso niya. Ano pong sabi sa verse 11 ng Titus 3? Nalalaman na siya na ganoon ay napasama at nagkakasala na nanahapulan sa kaniyang sarili kapag ginagawa po niya yan. And such people have perverted or twisted minds. No? Their thinking is not straight and it's certainly not spiritual. Kapag ganun po yung tao, hindi po spiritual yun. Sa kabila na magaling siya magsalita. May naalala ako na lagi sinasabi ni Pastor, less talk, less mistake. Naniniwala po ba kayo? Less talk, less mistake. Dati po madaldal ako eh. Hanggang ngayon madaldal pa rin naman. Pero sabi kailangan, lagi po natin yung sasabihin natin, isipin po natin kung makaka-edify ng tao. At kung ayaw mo magkaganon at hindi ma-edify ang tao, huwag ka na lang magsalita. Kung hindi ka naman magbibigay ng magandang salita sa tao, huwag ka na lang magsalita. These are some of the pitfalls. Yung po yung warning, yung po yung mga lupa. These are some of the pitfalls that have to be avoided by those who are responsible for the work of God. Ikaw ba gumagawa sa Panginoon? The Amen, the Joyful Ladies, gumagawa ka sa Panginoon? You have to avoid this person dahil mas sira ang gawain na pinagpapagalan mo. Yang people, gumagawa ka, iwasan mo yung ganitong mga pitfalls, ganitong mga tao. And the questions are you responsible? Responsable ka ba? Number 3, ito ang sabi ni Paul kay Titus. Titus, these are the kind of men God wants and can use in His church. Kanina sabi, ito ang iyong mensahe sa iyong mga miyembro. Pangalawa, sinabi niya, ito ang iyong iwasan mga pitfalls, which is a warning. Pangatlo, ito daw po yung mga tao na dapat natin samahan at dapat natin pakinggan at dapat natin gayahin. Makikita po natin yan doon sa binasa natin sa verse 12 hanggang 13. Babasahin ko po uli. Ang sabi po ron sa 12, kapag napapunta ko si Artemas sa iyo o si Tikiko, si Taichiko siya, ay magsikap kang magpunta sa akin sa Nicopolis sapagkat nagpasiyahan kong doon ng magtaginaw. Isama si Zenas na manananggol, the lawyer, at si Apollos na kanilang sa paglalakbay. So may nabanggit po ritong apat. Okay, may nabanggit po rito. Ang unang sinabi si Artemas. Evidently, Artemas, one of Paul's co-workers. Ito po yung kamanggagawa ni Paul. No? But beyond this, we know nothing about him. Si Artemas, hindi po ganun sikat ito. And however, the fact that he is mentioned here remind us of that great company of people in the Lord's work. No? Ito po
po yung talagang tao na gumagawa sa Panginoon kahit anong mangyari. Who are not prominent, hindi kilala, hindi tanyag, hindi latag, in any way, but who are faithful. Listen, who are faithful in their stewardship. Faithful po ito. Marami po tayong ganito na mga tinatawag na behind the scene, behind the camera. No? Kasi ang mga talaga nakikita rito, yung mga choir, preacher, etc. etc. Pero ito po yung mga parang yung mga naglilinis, no? Yung mga tagabuhat, yung mga gumagawa sa construction. Actually, iba nga, hindi ko kilala, no? Yung gumagawa behind the scene, ano? Hindi po natin gaano nakikita yan at kilala. Pero sila po yung faithful sa gawain ng Diyos. Bakit po? Hindi po sila napapagod, hindi po sila nagsasawang na gumawa sa Panginoon sa kabila na yun ang ginagawa nila na hindi sila nakikita, nakikilala. At sila po yung katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Anong sabi sa 1 Corinthians 4 verse 2? Bukod dito, ito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang isang tao ay masumpungang tapat. And what a blessing such people are in the church kung meron po tayong kagaya nila. Pangalawa, ang sabi ng una, si Artemas. Pangalawa, si Tychicus. Kilala niyo po ba siya? Hindi po siya check. Tychicus. No? Tychicus. This man was a great friend and a true fellow laborers of Apostle Paul. Ano ang sabi sa Ephesians 6:21? But that ye also may know my affairs and how I do Tychicus, a beloved brothers and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things. Those whom God has blessed in pastoral and preaching ministry owe a tremendous debt of gratitude to men like Tychicus. No? Ito yung masasabi natin ng mga men in the church. Yung pong mga nag-preach dito. No? Naalala ko yung last Saturday, nag-pray si pastor. At nag-strike talaga sa mga men at nasabi nga nila sa akin na yung prayer ni pastor ay para sa mga men na nakikita niya na nasusuporta sa kanya. Naniniwala ko kaya sinabi ni pastor yun, pero siyang sa puso niya, naniniwala siya na yung mga men nasa likuran niya. Sa kabila ng mga problema sa church, alam niya na mayroong mga faithful na men na nakasuporta sa kanyang gawain. So, kailangan po natin ng isang Tychicus. Tychicus is a second man na lagi umaalalay sa kanyang pastor sa lahat ng pagkakataon. Si Tychicus, yung miyembro na nagpapagaan sa gawain ng pastor. Si Tychicus, yung nagpapalakas ng loob sa pastor sa gitna ng problema. Si Tychicus, yung nagpapalakas spiritual sa pastor kapag mahina ito. Si Tychicus, yung nagbibigay ng moral support kapag may problema sa loob ng simbahan. Ang tanong, ikaw ba si Tychicus? Ikaw ba yung reliable man ng ating pastor? Kung paano itong sila Tychicus ay naging reliable man nila Paul na Titus. Tychicus who have been their fellow workers and friends, and who have stood in their responsible ministry. Dapat po maging reliable din po tayo ng ating bayad ng ating pastor. Sa problema, wala man problema, magaman ng problema, mabigat man ang problema, dapat ever reliable po tayo sa ating pastor. Marami na pong pagkakataon na dumating sa ating buhay Christian sa church ito. Marami pong mas mabigat na problema at naglampasan natin. Ang gusto lamang po ng ating Panginoon, makita niya na yung mga tao sa church ay laging nakasuporta sa leadership ng
pastor. Kung paano si Paul, si Titus ay sinuportahan ng mga ito. Pangatlo, Zenas. This man is described as a lawyer. Siya po ay isang lawyer, which means that he was qualified to expound the Jewish law. Matalino po ito. Matalino po ito. It also means that he had a brilliant intellect. Ito po si Zenas. He was a man of some caliber. Ibang klase. It is very wonderful how the Lord takes up our natural talent, sanctifies them, and uses them for the promotion of His Word and for the glory of His name. Marami po sa ating matatalino ito, mga kapatid. Marami po. Kagaya nga ng anak ni Brother Hector. Hindi biro po yun, valedictorian. At dalawang po ba? Dalawang po. Napakarami. At marami ka pong sisibol. At sa pagkakataon to, marami ng sumibol. Pagamit po natin yan sa Panginoon, mga kapatid. Pagamit po natin yan. Para lalo pa pong dumami ang mga Christian dito. Pagamit po natin yung ating mga natural talents na yan. At pang-apat, si Apollo. Apollos is mentioned in Acts 18:24-28. Okay, sabi dito, one thing that stand out about him is that he had a thorough knowledge of the Scripture. Alam niya po yung Scripture. He surely is the type of man whom God used wonderfully for the expansion of His kingdom. Ito po yung mga matatapang na Kristiyano, no? Na lahat ng nakitang nakatayo, sinisira ng Bible. It is tremendously important that all who are seeking to guide the work of God should pray and seek and to secure the right kind of key workers, no? Whom God can use. Dapat po ipagpe-pray po natin itong mga taong ito, mga kapatid. No? Men like Artemas, Tychicus, Zenas, and Apollos, dapat tayo po ito. Ang tanong, are we like them? No? Are we like them? At yung pang-apat po, ang sabi ni Paul kay Titus, constantly encourage your church members to lead consistent and fruitful Christian lives. Ako sabi sa verse 14 ng Titus chapter 3, at hayaan ang atin din ay matutong magpanatili ng mabubuting mga gawa para sa nararapat na pagkakataon upang sila ay huwag maging di magbunga. Okay? Huwag hayaan na maging hindi magbunga. Christianity is very practical, mga kapatid. It has to do not only with what we believe, but how we behave. Totoo po na marami pong matalino sa atin. Totoo po na mga salita ng Panginoon talagang nabubulay-bulay natin. Pero tandaan po natin, mga kapatid, hindi dyan po nakikita ang pagiging Kristiyano. It is how we behave, mga kapatid. How we behave. Paano po ba tayo nag-behave sa church? Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lang sa pagkakaalam mo ng pananampalataya, kundi kung paano mo ito iaakto sa buhay natin, mga kapatid. Sabihin mo man, marami kang alam sa Biblia, pero kung hindi mo ito pinamumuhay, ito ay baliwala. Amen po ba? Baliwala po yung ating katunay. This is the great emphasis of this letter to Titus. Ang tanong ko are our lives and our service fruitful? Tayo po ba ay nagbubunga ang takip? Ang ating po bang buhay Kristiyano at ang ating serbisyo sa Diyos ay nagbubunga? Yan po ang katanungan na gusto nating iiwan sa bawat isa. Ang kauli-ulihang part po ito ang sinabi ni Paul kay Titus. Kauli-ulihan, Titus, sabi niya, remember that your church is just a small part of the church. Ano ba yun? Anong sabi sa verse 15 ng
Titus chapter 3. Lahat ng mga kasama ko ay nagpupugay sa iyo, ayon po sa letter ni Paul kay Titus. Batiin silang mga nagmamahal sa atin sa pananampalataya. Ang biyaya ay sumasa inyong lahat. Amen. Alam niyo po ba, ang Bible Baptist Church ng Marinao ay isa lamang pong part ng isang church. Tandaan po natin, hindi lamang po tayo ang Bible Baptist Church. Marami pa po. At tayo isang part lamang ng isang church. Tayo isang small part lamang po ng church. At nakakatuwa pong isipin dito sa namarinig ko itong salitang ito. No? Nasabihin mo sabi nito na lahat ng mga kasama ko ay nagpupugay sa Bible Baptist Church ng Marinao. Batiin silang mga nagmamahal sa atin sa pananampalataya. Ang biyaya ay sumasa atin sa Bible Baptist Church ng Marinao. Alam niyo po ang Bible Baptist Church ng Marinao. 28 years na po tayo. Tama? 28 na. At alam niyo po, marami po ang tumingala sa church natin. Ewan po ba? Are you with me? Ibig sabihin tayo po ay nagiging ehemplo. At napakasakit isipin na sa kabila ng matagal nating pagsisikay at paggawa dito, meron pa rin tayong mga bagay-bagay na nakikita na hindi po pwede dahil hindi dapat gayahin ng mga tao. Marami pong si Pastor, marami na pong napupunta ng mga simbahan na siya po ay iniimbitan. Ang choir natin, marami pong nakakita ng magandang choir natin. Ang mga membro, ang mga men, ng ibang church, sinasabihan kami ng pastor na pumunta naman itong mga men na ito. Kasi may nakikita po kami sa kanila, nagsupong ituro rin po sa amin ibang simbahan. Nagiging ehemplo na po tayo sa mga kapatid. Sayang naman po yung kanilang pagpupugay sa ating mga kapatid. Sasayangin po ba natin ito? Itong sa verse 15 na ito brings before us a very wonderful pictures of numbers of the lay Christians who are saluted and greeted and loved in the faith. How important it was for Titus to be reminded of the fact that this church or churches was only part of the church, okay? And that all believers are all one in Christ. Now, sabi sa Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male or female, for ye are all one in Christ Jesus. Dapat po naging kakaisa po tayo, mga kapatid. Tayo lamang po ay small part ng isang simbahan. Marami pa pong simbahan. Pero kung sa atin po hindi po mag-uumpisa yung pagiging isa natin, abay, mahirap po na pagbugayan po tayo. So marami pong nakakakilala sa atin at dapat sa atin po mismo pakitaan po tayo ng tama. Na tayo ay nagkakaisa. And let us beware of being over-denominational, no? And let us rejoice in our true unity in Christ and our love for all the children of God. Ano sabi sa John 17 verse 19 hanggang 20, at alang-alang sa kanila ay pinapanal ko ang aking sarili upang sila rin nawa ay mapabanal sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi ako nananalangin para sa mga ito lamang, kundi para sa kanila rin na mananampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Mga kapatid, bago po tayo magtapos ito, gusto ko lamang pong paabot sa atin na palayo yun na po yung narating natin. Huwag po nating sayangin. Huwag po nating sayangin. Inabot tayo ng 28 years, sayang po kung mababaliwala po ito. Pagpatuloy po tayo, may problema, kailangan lagi pa rin tayong nakatayo at nakakatuloy. Oo nga nang hihina tayo spiritualidad, pero patuloy po tayo. Marami pong tao, marami pong churches ang nakatingin sa atin na
pwedeng makilala sa mga gagawin pa natin future ahead. So magpatuloy lang po tayo sa ating ginagawa para sa Panginoon. And then, conclusion to this, at yan po ang 5 bagay na ipinaabot ni Paul kay Titus. Yan pong 5 bagay na yan na isinulat niya para i-preach sa mga miyembro niya. At naniniwala ako, ayan din ang gustong ipaabot ni Pastor Coach sa bawat isa sa atin. Kung paano si Paul ay paabot ng mensahe para kay Titus na sabihin sa kanyang mga miyembro. Ay pong natin kumayo siya, Lord Steph. Inaluhan. Ang pagpala na ng Diyos, maraming salamat po sa mga mensahe na isiwalat. Maraming salamat po sa mga kapatid na nakinig. At dalahin ko nga po, Panginoon, sa pamamagitan po ng Himang na Espiritu, na challenge po ang bawat isa. Nakita po nila ang kahalagahan ng bawat isa na kailangan ay gumagawa sa kapila ng mga problema, sa kapila ng mga gawa ng Diablo na po pwedeng maging hindrance sa aming gawain. Lord, help us na maging productive. Help us to be fruitful. Help us na talagang kami po ay magsikay, maging isa sa iyong gawain. Tawag pong hayaan ng Diablo ay makapangambala sa bawat anak mo po na gumagawa para sa iyo. At sa pagkakataong ito, Panginoon, nilalapit po namin ang aming mga sarili. Nilalapit ko po ang aking mga kapatiran, bagamat hindi ko po alam ang kanilang mga puso. Naniniwala po ako na nababasa mo po ito at nakikita. Kaya sa pagkakataong ito, Lord, help them, Panginoon, challenge them, at bless them, Panginoon. Makita po nila yung mga bagay-bagay na kailangan nilang gawin para sa kaukulan ng iyong gawain dito sa BBC Marilao. Kaya, Lord, ikaw na nga po ang pumatnubay sa bawat isa. At habang kami po ay patuloy na nakayuko, nakapikit at nananalangin, mga kapatid, ito ang sabi ng Panginoon. Ano ba ang iyong magagawa sa gawain ng Panginoon? Marami na po tayong naabot, mga kapatid. Marami na po tayong na-achieve. 28 years, 28 long years. At hindi po ito biro, mga kapatid. Gusto mo bang masayang ito? O gusto mong magpatuloy at marami pong ma-achieve? Maraming problema, mga kapatid. Pero alam ko, ang bawat problema ay lilipas din. Ang tanong lamang po rito, paano natin i-handle ang problema? Paano natin na-overcome? Meron po tayong Diyos. Handa pong tumulong sa atin. And it's a matter of faithfulness. Sa ating Panginoon, sa ating pastor, sa ating church, sa bawat members. Gusto bang magpatuloy yan? Ikaw lang po makakasalitahan ng Panginoon. And why don't you come to the altar? Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Naniniwala ko ang Panginoon hindi ka bibiguin. Kailangan mo lang lumapit. Why don't you come? Amen. Huwag po natin hayaang masira ang gawain. Huwag. 28 long years. Just come. Ayun, meron pa po ba? Gusto ng Diablo masira ang gawain. Pero ayaw ng Panginoon niya.
tayo po yung gagamitin ng Panginoon para magpatuloy. At tayo po ang gagamitin ng Diablo para masira. Ikaw po ang pipili niya. Just come. Amen. Let's pray. Ang pagpalala ng Diyos, maraming salamat po. Buwan namin kanilang mga nilapit, pero nagkakalos mo po ito, Panginoon. Tanging lalaki po po ay bigyan mo ng magtutulan ng kanilang mga nilapit. Wala po kaming magagawa. Ang mensahe nito ay pwede lamang pong makatulong, pero in the end, ang mga anak ko pa rin po ang magpapasya. Lord, help us, help them, help your children, Panginoon, to be a good steward, maging fruitful po sa iyong ubasan. Maraming salamat po sa church na ito. Maraming salamat po sa aming pastor. Maraming salamat po ang pinili mo po kami maging miyembro ng Bible Baptist Church ng Marinao. Thank God for the privilege na makapaglingkod po sa iyo. Nandalahin ko po, Panginoon, kami po ay magpatuloy, kapit kamay, na mayroong isang puso, isang isipan na gumawa para sa iyo, Lord, para sa ikatatagumpay at ikalalago ng iyong gawain. Maraming salamat. Naalala rin po namin si Pastor, kanya po kasama, ingatan mo po sila, Panginoon, hanggang sa kanilang pag-uwi. Ito po ang pinadalaman sa mga Jesus. Amen.